Hello. Magandang araw mga kababayan. Babalik na naman po itong inyong lingkod, si Dino, DMMC, ang trying hard PWD vlogger ninyo. Well, pag-usapan po natin to sandali lang, maikli lang. Si Mang Kanor, kilala niyo po ba sino si Mang Kanor? Si General Nicanor Torre. May katatapos lang ng Senate hearing kahapon, di po ba? Naghahamon na naman ng suguran. Parang gusto na naman sumugod sa KOJC. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag, kanyang interview. Nandyan siya. Ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandyan siya. Andun daw. Sigurado siya. Andun daw sa KOJC compound si Pastor Kibuloy. Lang yan. Araw-gabi na kayo nagbabantay dyan. Ilang beses nilang sinugod at pinasok yung compound. Parang kinukontento. Bagay, malaki nga naman daw yung compound. 30 hectares. Kung nahihirapan silang hanapin daw. Patuloy po natin. Naniniwala si Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa loob lang ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City, ang leader ng grupo na si Apollo Kibuloy. Batay sa impormasyong nakuha ng Philippine National Police, may mga toldang nakatayo sa paligid ng compound. Bantay sarado umano ito ng mga miyembro ng KOJC na sinasabing ginagamit ng grupo bilang human shield. Pero sa Senate hearing noong August 5, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na hindi nila itinatago ang religious leader. Imposible naman kung nandun talaga si pastor. May casing naman sila. Alam naman nila meron naman sila mga tao nandun sa gilid, nandun sa ilan yung tao nandun Panonood. Wala. Talagang fishing expedition lang yung ginagawa nitong kapulisan nila natin. Kita niyo naman sa video, talagang 24/7 ang pagbabantay nila sa vicinity ng KOJC. Masyado ng pinapersonal. Hindi naman. Siguro malaking hamon talaga sa kanila. At mabigat ang pressure mula sa itaas na mahuli si Pastor Kibuloy. Dahil wala silang accomplishment Tapos, di pa nila matanggihan yung tawag doon? Di nila ma-deny o maipagtanggol ang mga sarili nila tungkol sa mga pahayag ni Miss Cathy. Kaya gusto nila talagang mahuli si Pastor para maipantakip doon sa pasabog ni Miss Cathy. Tuloy po natin. Kinondena rin ng KOJC ang tila pagkakampo na ng mga pulis sa tapat ng kanilang compound na nila ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga miyembro. Pero sagot ng pulisya, bahagi ito ng kanilang operasyon para mahuli si Kibuloy at 4 na iba pa na may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sexual abuse. Sinabi rin ng Davao Regional Police na handa silang pasukin ang compound sa Buhangin kung papayagan ng pamunuan ng KOJC para patunayang hindi nila itinatago ang kanilang leader. Mahigit 1,000 pulis umano na walang armas ang maaari nilang i-deploy
para galugari ng bawat sulok ng compound na tinatayang may lawak na 30 hektarya. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami. At ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Yan, narinig nyo naman mga kapatid, mga kabayan. Nahamon na naman niya ang pamunuan ng KOJC. Pero parang excessive pa rin, di ba? 1,000 men. Payagan daw sila na maghanap ng 1,000 tao na i-deploy niya sa loob ng KOJC compound para lang maghanap sa 5 tao. Denied. Sa pangunguna ni Pastor Kibuloy. Sa Senate hearing nga eh. Gusto pang mangyari. Titira sila ron sa loob ng 1 buwan. 1,000 tao sila. Titira sa loob ng KOJC compound sa loob ng 1 buwan. Para lang tuloy-tuloy ang paghahanap kay Pastor. Hindi naman kayo mapagsamantala, no, Mang Kanor? Ang lupit mo! Ano, papakainin pa kayo ron ng KOJC? Ibigyan pa kayo ng matutulugan? Wow! Talagang katawa-tawa. Eh kung tanggapin kaya ng KOJC ang hamon ninyo. Pero, kasama sila Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Bongo para mag-witness sa paghahanap ninyo. Tanggapin nyo kaya yung ganong klaseng hamon? Ha, Mang Kanor? O baka naman pag ginanong kayo, atras naman kayo. Masyado lang kayo matapang pag ganyan eh. Yung paano kung counter hamon ang ginawa? Na merong press na kasama pa senator, yung 3 senator, habang kayo ay naghahanap. Divide nyo sa 3 grupo yung 1,000 tao na yan. Kung ilan man. Para bawat grupo, merong testigo sa side ng KOJC. At may media. Tatanggapin nyo kaya? Sa tingin nyo mga kabayan. Yabang lang to si Mang Kanor kasi meron siyang meron siyang baril, meron siyang tsapa, general na siya. Nung nasa Quezon City to nung pahiyang-pahiya to, nung binigyan pa niya ng press con yung si Mamang Kalbo na nanutok ng baril sa siklista na dating pulis pala, kaya ganon, may special treatment. Si Mang Kanor, paghahalata ka. Tuloy po natin. Pagtitiyak ni Torre, patuloy ang police manhunt operations hanggat hindi sumusuko si Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Aminado rin si Torre na malaking hamon sa kanilang puwersa ang paghanap at paghuli kay Kibuloy. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya. We cannot arrest a single person. Una nang nag-alok ang pamahalaan ng 10 million pesos na reward para sa ikadarakip ni Kibuloy habang tig 1 milyong pisong pabuya naman ang para sa 4 niyang co-accused. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na talagang ano nga yung kasabihan na kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya talagang gustong-gusto nilang mahuli. Kaya ganyan. Pero mo, hanggat hindi sumusuko sila, pastor, mananatili yung presensya ng mga pulis doon sa KOJC. Ayon kay General Torre. Ang lupit mo! Parang nagkakampo na nga sila doon sa labas eh. Kulang na lang gumawa sila ng detachment doon. Malaki talaga ang pressure galing sa taas. Kailangan nila ng malaking isda para panapal doon sa bomba na pinakasabog nila Maharlika at ni Miss Cathy Binag. Talaga tong mga Marcoses, no? Sobrang galing. Idadivert yung mga kwento para mapagtakpan yung kanilang mga kalokohan. Ba't dati, nung time ni Honasan saka ni Ping Lacson na naging wanted sila, hindi nyo rin naman nahuli. Bakit hindi kayo napahiya noon? Ba't hindi kayo nagdadaldal noon? Diba sa parehong pulis, dating pulis si Lacson, dati namang militar si Honasan, si Greg Honasan. Kaya wala kayong nagawa. Hindi umubrain yung kagulangan dahil parehong magulang yung dalawa na yun. Okay. Sa ngayon, mga yun. Sa intelligence and everything. Pero ngayon, nagigil kayo. At pahiyang-pahiya kayo. Dahil isa lamang Pastor Kibuloy, hindi nyo pa madagil-dagit. Diba? Hindi nyo pa masilo-silo yung mama. Di nga. Kaya, sobrang panggigigil nyo. Well, trabaho nyo naman yan. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan. Sana lang, ipatupad nyo ng tama yung trabaho ninyo. Hindi yung ganyang sobra-sobrang pagpapakita ng puwersa. Ilang tao lang hinahanap nyo? 5. Hindi pa mga armado. Miyembro ng isang kongregasyon. Tapos ganyang karaming taong dinideploy nyo. Kaya naman kayo. Mang Kanor. Sige po mga kabayan. Hanggang sa susunod. Ito pong inyong lingkod, Dino DMMC. Ang inyong trying hard PWD vlogger. Isang like and subscribe naman po dyan. Mag-comment na rin po kayo. Salamat po.